My final rejoinder to Brad Ray's contention nga ang atong amo ko sabot gawain sa Monsignoriya, I beg to disagree with him nga ningon ka kung fraternity version ra ang gidili tanang Biblia okay na kung ito kasabutan kung fraternity kining break kung fraternity hindi wali kung fraternity version mabitaw lang ni tingon ko nimo Brad Ray mo promise ko nimo nga di ko alam magdala ng fraternity kay nakakat ko nung wala sa balista sa ubang debates katoliko di ko maghubot talaga yung tinala pagkasaligan ikaw okay na ba namin basta talaga sa Biblia. So, ang confraternity na ito gi-exempt Brad Ray, wala ka mo point na ito Griego. Ang confraternity na ito gisabot ng gawin labo. So, please, Mr. Moderator, sustain my objection. Okay, salamat po sa pagsunod. Lain na po nga atong pangutana panayon. Evangelist, atong yatag nimo ang pagpanayon sa mga dugang pangutana about sa tilang istiban. Ikaduhang pangutana. Tinuod pa nga dito sa Jerusalem gito ko ni Kristo ang Roman Catholic Church ni atong 33 AD. Review na ko ni. Kay wa gihapon nimo matubag. Okay, atong yatag ang panahon sa pagtubag sa Catholic Church. Daghang salamat, Brad Ray, kung nino. Very nice question. Ang akong tubag, Duway Rhymes version. Kini mo, sugot bigay kayo kay Duway Rhymes na inyong gusto. Nagsabot ka. Sa John chapter 13, verse 1, dingon din sa Duway Rhymes Bible, before the festival day of the Pasch, this was the fourth and last Pasch, katapusan ko nung Pasko, of the ministry of Christ. And according to the common computation, was, ang katapusan ng pagministeryo sa tuiga, was in the 33rd year of the Lord. 33 AD ang Pentecostes sa Jerusalem. So ito English sa dito po ni Cristo, Matthew 18:19, nahita mo sa Pentecostes, Marcos 1:47, mga itong Roman Catholic Church, kung diba sa Griego na Biblia, 33 AD, John chapter 13, verse 1, Duway Rhymes version. Kung mabasa ko sa Catholic Encyclopedia nga ang Roman Catholic Church was established within the Roman Empire. Daw ato mo pilihan. Okay, salamat. Okay. Ato yatag, dihatag ang pagtubag po sa ato isunod si Daghang salamat, Brad Ray. Pero objection, Mr. Moderator, dili sa unta si Brad Ray muhatag kondisyon ako. Kaya niya na kondisyon, wala mo suot sa pangutana. Kaya kung nasakot ko na sa Roman Empire, pwede na ko. At first pa na sa akong tema ng Simbang Katoliko sa Hudiya na ito, pag-usad pa na ako sa Romanong mga interview, kaya pala makadaan sa akong sa doktrinas Katoliko, kaya mga magiging historically may tinoon. Tingnan hinuhali mo nga, grupo na sa Roma na ng pag-alo ng emperor, arang-arang pa na emperor sa Roma, nga pag-alo, may nagtungkol sa Simbang Katoliko, mga gitawag Roman Catholic Church, imong basahon na sa Escrovida, kala mo, sugot ko sa challenge. Pero pag wakay na basa, musugot ko ka, mapildi po ka. Wala mo ganito na kung kondisyon na. Ako counter kondisyon. Okay. salamat. Okay, ako na pong ihatag ang paluang Dinhi sa Catholic Bible nga gipirmahan ni gipirmahan kini ni Cardinal Rosales. Catholic Bible ha? Okay. Dinhi sa chronology. Okay. Pangutana. Ang pangutana mo ni. Sa tuig 30, gingon dinhi si Jesus namatay og nabanhaw. Ug unya 40 lang kadlaw misaka nang adto sa langit. Ang pangutana, kung ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo ni atong tuig 33 dito sa Jerusalem, may prueba ka ba nga si Kristo sa tuig 30 o 33 may naog na ni sa yuta araw sa pag-establish sa Roman Catholic Church? Kaya mo na yan. Kuwait 30 man eh. Pakpak. Bisaka sa langit. Pakpak. Atong ihatag ang pagtubag sa atong igsoon Sige na. Alvin. Okay, daghang salamat, Brad Ray. No? Pero your question is based on a false premise. Kaya ni-assume ka na kanang 30, ingon na sa Katoliko nga Biblia, na eksakto kita. Ibase na sa pare, sa chronology, na between 4 to 6 AD, na tao si Kristo, adas ba? 4 AD to 4 BC. Ano ba? Sa history. O sa dili po sa taas, 30, sa history. Pero kung sa biblical na punta, ang link na po rin pag-ibasan sa Katoliko sa chronology, Lucas 3:23, nagsugod ng ministeryo ni Cristo, 30 AD. Wala John 13:1, 3 years na ministro, malang 33 AD. Muli ba siya sa Biblia, pili ka ng komentaryos pare di ba na infallible? So musupa ko sa pare, ang Biblia
sa akong tuwan. Okay. Salamat sa Inyong tubag. isulat sa inyong kardinal. Okay. Ayaw ko giingna nga sayok ni. Oh, sa tuig 30 kamatayon o pagkabanhaw ni Isos. 40 na kadlaw buhat uno dos. 40 na kadlaw ang Ginoo nang pakita din ay magsaka na sa langit. Kung ang Roman Catholic Church dito ko sa tuig 33 idi matod pa sa imong pamatuod. Ang usbo nako makapakita ba ka og prueba nga sa tuig 33 si Kristo minaog. Okay. Salamat. Aron tukoro ng Roman Catholic Church. Okay, tubag. Mr. Albert. Daghang salamat sa imong pagbalik sa imong pangutana, Judge Ray. Ang tubag may balita Biblia sa kronolohiya, ang panahon karon giisip na nagsugod sa pagkatao ni si Kristo sa tupa sa 1 AD ano domini. Nagpasabot og ano domini sa tuig sa Ginoo. Apan ang sinugdanan nga paghihap isosyahan sa naglakaw panahon nga sa UPI o pipila ka tuig sa ingon nga pagkatao ni Kristo malapit kay tamo sa mga 6 BC. So dili lagi sakto ang pare nga precise kitag exact ba? Ako na yung nasayok na mali na dito tali, absolutely wrong. Ingon ko, mali in a sense nga, dili precise, dili eksakto. Pero sa Biblia, ang eksakto, 33 AD kaya nagsugod si Kristo pag-ministeryo. Lucas 3:23, litra po litra, 30 years siya, plus 33 AD. John 13:1 sa Duway Rhymes version. Okay, sunod pangutana. Okay, natay. Kinsa may labaw nimo? Si Cardinal 1 Rosales. minute. Na isa ka minuto pangutana, okay. Okay. Ah. Kinsa ba labaw ninyo? Ikaw o si Cardinal Rosales nag-ingon na tuig 30 si Kristo may nabanhaw na bisaka sa langit. Isa may labaw ninyo? Okay. Ikaw o si Cardinal Rosales? Okay. Salamat kayong pangutana ha. Okay, tubag. Lindot ka pangutana, manang lindot sa nituwag. Ang magisterium sa Sabang Katoliko, dili lang si Cardinal Rosales. Ang magisterium na base sa Biblia, litra po litra na Lucas 3:23, mo na ilabaw na sundot sa Papa sa Roma. 30 anyos sa sugo si Kristo. John 13:1 Duwanas version, plus 3 years, 33 AD. Mo na pumatunda na akong tema. Daghang salamat pag may hapon ka na itong tanan. Okay, salamat. Pagka nindot paminawan mo na yung nindot nga debate dyan. Wala kayo isasawa. Nindot kayo paminawan. Okay. Ang panahon ato na itong ihatag sa atong igsoon gikan sa Adventist Church by Evangelist Ray Condino. Evangelist, imo ang panahon. Okay, daghang salamat, no? Nga kaigsonan sa among sabot ni Brother Alvin na walay gamitay sa confraternity version. May okay siya. Tungod kay kanang confraternity version nga Bible, gisulti dito sa Davao namong nga debate. Thou art Peter, upon this rock I will build my Holy Roman Catholic Church. Oh. Kana siya pag-ilad ng klase nga Biblia. Muna nga, miyon siya nga ayaw. Dili kong gamit na kay wala ko di ana nga confraternity version niya ang iantik sa kuha. Wa na ko gires. Nagkasabot mi nga ang duhay version kamay official nga Bible sa Roman Catholic Church mao ang gamiton. Plus biingon siya nga mga Protestant Bibles. Wala siya mag-mention sa amo kasabutan nga kanang Grego. Kay dili ba kasabot yung mga tao? Di man kasabot yung mga tao. Pwede mailad. Oh. Okay. Ang pamatuod kaganihan ni Brother Alvin na ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem atong tuig 33 daw matod pa niya. Ang volume to sa Catholic Encyclopedia. Catholic Encyclopedia niya, dili ini encyclopedia. Nag-ingon din niya, the Church and the Roman Empire. The Church was founded within the Roman Empire. Sabtan man siguro ni mo na ba? It was not founded in Jerusalem. Nga naman, tungod kay sa padaw sa Jerusalem, panahon ni Kristo, wala pa'y papado. Wala pa'y papado, wala pa'y Romang Korea. Ang ilahang pamambatood, nagkitukod sa Jerusalem. Unya ang Papa maunghid, mga kaigsunan. Dili ka na maong kay panahon ni Kristo, wala pa'y papado. Wala pa'y gidid-an manggani sa pagsulti o pagtawag o Papa. Matod pa sa balaang kasulatan, gidili ang pagtawag ni anak. Pagkibasa, Brother Pisano. Palihog.
Okay, Matthew 23. Ayon din O dinhi sa kalibutan, ayaw tawga sa bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. So klaro kayong isulti sa balaang kasulatan nga dili maggamit og amahan. Ang mao nga simbahan do nagitawag nila nga father. Ang Biblia nag-ingon ana nga ayaw kamo pagpatawag nga amahan dinhi sa yuta kay usara ang inyong amahan dito sa langit. Muna mga kaigsunan nga ang ato dinhi nga klaro-klaro ba. Ipangutanan nako siya kaganiha kung kanusa magsugod paggamit ang words nga Catholic Church. O puingin siya nga tuig 33 naa na ang Roman Catholic Church sa mao nga Webster's International Encyclopedia, palihog ko no, sa page 556. Tanaw na to, kanusa nagsugod ang word nga Catholic Church. Kay puingon nga tuig 33, sayop yun na. Tanaw na to, page 556. Dera. Ignatius of Antioch, Saint Christian Bishop of Antioch, condemned to death in Trajan's reign. Ignatius wrote 7 letters, now precious early church documents, in which Catholic Church was first used to denote Christians everywhere, and in which he tried to prove that Docetism, a doctrine that held that Jesus' bodily sufferings were only appearance, was heresy. Ganun sa ang ingon sa record sa tuig 100 AD, si Saint Ignatius mao yung una nga naggamit niya na nga word nga Catholic Church. Dili tuig 33. On the record. Sa tuig 100 AD, si Saint Ignatius the church documents in which the Catholic Church was first used. Promerong gamit sa word ng Catholic Church ni atong tuig 100 AD, dili tuig 33. So makita ninyo mga kaigsunan kung unsa ang mali. Then the 21st Webster International Encyclopedia, dili ni sinulat sa SDE. So muna nga din nato mga kaigsunan ato palutaw ang kamaturan, tungod kay ang kamaturan mo ay magkapahigawas ka nato. Ang balaang kasulatan mga kaigsunan gaingon dinhi sa Roma, pakibasa Brother Preciado. Dinita sa Roma. Okay, Roma sa Roma. Na dinhi. Okay, dara. Nugaya pun makita ni si Roma. Dara. Okay, dara. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga punuan sa lungsod, kay walay pamunuan nga dili tinugutan sa Dios. Ang mga kagamhanan karon tinukod sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios. O ang magbuhat niini silutan gayud, kaya ang mga punuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo kundi nagbuhat sa dautan. Ang sulti ni Apostol Pablo nga ang mga kadagkuan kinahanglan nga sugto nato kini mga kadagkuan, pero ang pot dili magpailalom sa mga emperador. Supak sa gingon sa balaang kasulatan. Ay kung ina nga mingon na po ka nga fallacy.
si Emperor Henry o si Pope Gregory, mga kaigsunan, dili gyud bahimo nga ang Papa magpa-under ni King Henry. Igiranan nyo dyan nga si King Henry magpaubos sa Papa. Pagpadaan kasulatan, nag-ingon nga ang mga rulers kinahanglan sugton sa mga tao nga naa sa simbahan, magpailalong mga kaigsunan. Pusa, tungod kay mga may sugo sa Ginoo mga kaigsunan, mao kini ang angay nato buhaton. Naon sa pay kiingon dinhi. 2 Corinto. Kana. Okay, atong basahon ang gingon sa walang kasulatan. Atong basahon ug unsay gisulti usab dinhi. Okay. Nyara. Tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan apan dili kami makig-away tungod sa kalibutanong tinguha. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan, kundi ang gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta. Gilumpag namo ang sayop nga mga pangatarungan, gipukan namo ang tanang mapagarbuhong balabag nga gipatindog batok sa kahibalo sa Dios. Gibuntog namo ang tanang hunahuna o gihimo kini nga masinulundon kang Kristo. Dining among pagparog dinhi mga kaigsunan. Mian himi aron bungkaton kining iyahang pamatuod nga ang Roman Catholic Church maong iglesia nga gitukod ni Kristo tungod kay sa panahon sa crusade kinsa may tuwa dito nga ang mga Muslims ilahang gipangpatay for 200 years. Sa panahon sa crusade, nag-ingon din hing magpasakop kamo sa kagamaran apan ang mga papa tuwa sa gira. First crusade ni atong 1095 si Pope Urban, Godfrey of Bouillon, Reynold sa Talo, si Baldwin o si Bohemond ni atong 1095 nag-ingon nga yo bury your differences. Anyone who will die in this campaign will immediately enter heaven. Hagas ka diha. Mamatay ka, diretso na yung kaglangit. Ilogon ang yuta sa mga Muslim. Hinungdan mga kaigsunan nga niining panahon na ang mga Muslim do nagoy kayugot sa mga Christians. Kinsa man kini nga mga Christians, kining iyahang gipamatudan nga maong tinuod nga iglesia nga nagpatay sa sobra sa 50 ka milyon ka mga tao. Niya ang sinulat ni Sok Fernandez kaya hanggi pamatudan. Tanaw na to. May mapintas nga pagpamatay sa Iglesia Katolika. Mauna mo ingon nga matuod nga Iglesia dito ko ni Kristo. Uroy mo uwaw mo atubangan ni Bukidnon. May mapintas nga pagpamatay sa Iglesia Katolika ni Sok Fernandez. Gingon din usa ka dakong sayop ang nahimo sa Iglesia Katolika diha sa kasaysayan mao makalinisan nga pagpamatay sa mga erehes kung wala mo dawat sa pagtulunan. Kini maong gitawag nga dugoong inkwisisyon o kini mao usa ka dakong kalikunan nga ang Iglesia Katolika dili mao ang matuod nga Iglesia ni Kristo. O kini mao usa ka dakong kalikunan nga ang Iglesia Katolika dili mao ang matuod nga Iglesia ni Kristo. Kaya ang gitudlo ni Kristo mauman ang pagdani sa mga kalag, pinaagi sa pagsabot o pagtuo sa mga tao nga dili pagpugos ni pagpatay ni adtong nagdumili. Apan ang Iglesia Katolika wala makatuman niini. Ginoo nagsugo sa iyang gisakpan sa pagpatay sa mga erehes. Catholic Encyclopedia Volume 5 page 480. Sige lang. Tanaw na to. Kung naabay mga decree nga gihimo sa simbahan. Kay gingon din nga imong matulubago niini mga Santo Papa sa Roma sa pagsunog sa mga erehes. Volume 5 page 480. 480. Church decrees concerning heretics.
Second Lateran Council, 1139, the civil power was called upon to suppress heresy in general. Council of Tours, 1163, heretics were to be tracked down and princes were to prison them and confiscate their property. Muna na dato ng simbahan na. Kaya ipag-confiscate niya ang mga property sa mga tao ngayon ipagpatay. Padayon ta. Third Lateran Council, 1179. Heretics and those who protect them were to be excommunicated and imprisoned, and their property was to be confiscated. Grabe. Their property was to be confiscated. I-confiscate, mura ba og MMDE ba? Nga kato mga nagkuangkuan sa mga karsada, ipang-ilog ang mga tindahan sa mga tao nga nagtinda sa karsada, mura-mura ang mga kahimtang. Nga ang mga kuan mga kaigsunan, property sa mga tao nga yang ipang batay, batol pa din Lisok Fernandez. Okay, 5 minutes ang kulang para sa... Ang silot nga gitakda sa balaod sibil sa mga irihis, mao ang kamatayon pinagi sa pagsunog sa mga irihis. Giangkon sa kapare nga kining sinalbahis nga buhat ang may tulubago niini mao ang mga papas sa Roma. Ang may tulubago niini mao ang mga papas sa Roma. Sa ilabihan kadaghan nga mga kinabuhi ang kanas niining sinalbahis sa Iglesia Katolika. Kapin sa 50 ka milyon kabanay ang gipangpatay sa Iglesia Katolika sa tibuok kalibutan o ang dugo sa mga bayani ngayang gipangpatay makapuno sa napulo katiil ang giladmon o napulo katiil ang gilapdon sa kaot sa yuta o 20 milyas ang gitason. Maunay mga kaigsunan nga kining inyong ubos kaigsoon supak nga moingon nga ang Roman Catholic Church mao'y gitokon ni Kristo kahit tungod sa history. Ang Iglesia ni Kristo, giingnan niya ang apostoles, kamo mao nga asin din sa kalibutan. Kamo mao suga din sa kalibutan. Pero unsay nahitabo, makaigsunan. Wa maglakat niya na ang mga kaparian tuwa sa gira. Oh, tanawon nato dinhi sa panahon sa crusade, ang mga pare, Santo Papa, si Pope Clement, o si Emperor Frederick di atong 1190 miadto sa Jerusalem sa pagpatay sa mga Muslims. Mao ba nang matuod ng Iglesia ni Kristo? Oy, kalayura sa tinuod, oy. Kalayura sa tinuod. Pakitaan ko ng volume 3. Ibasig mo yun siya na nga, book na nga. Volume 3, page 344. Tara na to. 344. Okay, 344 sa Volume 3, Catholic Encyclopedia. Naging ito ni, Principal Figures of the Crusades. First, 1095, Pope Urban II, Godfrey of Bouillon, Raymond of Toulouse, Baldwin of Bouillon, Mohimon of Otranto. Second, 1147, Saint Bernard Emperor Conrad the Third, Louis VII of France, mani ang mga leader sa crusade. Third, 1190, Pope